gawing test kung gaano kalinaw ang inyong mga mata. Alin po ang malaki? Laksan niyo po ang boses niyo. Alin ang malaki? Red? Sigurado? Red ano? Red ano? Okay, baguhin natin. Alin ang malaki? Naging red na. Alam niyo po, ito ang problema sa atin. Kung gagamitin natin ang ating sariling pananaw, especially pag nag-aaral tayo ng ating mga Bibles, at hindi tayo sumusunod sa mga alituntunin na dapat natin puntahan o gamitin para magsiyasat ng salita ng Diyos, yan po ang magiging predikamente. Maaaring sabihin nyo ang pula o maaaring sabihin ninyo ang asul. Pero katotohanan, pantay lang po sila. Pantay lang sila. So yan po ngayon, kailangan magkaroon tayo ng tamang pananaw pagdating higit lalo sa salita ng Diyos. Hindi po pwede na kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ay yung mga dating pamamaraan natin na, kapatid, anong masasabi mo sa ating binasa? Alam niyo, ilan tayo ngayon dito? Mahigit 10 tayo. Pag ganun ang ating gagawain, ang sasabihin ni ate, ito ang aking pananaw. Sasabihin ni kuya, ganito ang akin. So, iba't iba. Pero ang katotohanan, ang salita po ng Diyos, ay mayroong pamantayan that we are required to arrive in a one single interpretation. Hindi po pwede po na sinabi ko, ay basta sinabi niya, at pareho kaming tama. Hindi po pwede yun. It's either mali ako, tama ako, o mali siya, tama ako, o pareho kaming mali. Pero never na magiging parehong tama. Tama po ba? So, kailangan mayroon tayong tinatawag na pamantayan kung paano tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. So, today, we will be handling what you call, or discussing rather, hermeneutics. Ano po ba ang hermeneutics? Alam niyo po ba ang origin ng word na ito, Herme? Kilala niyo po ba kung sino si Hermes? Yung mga Greek gods and goddesses, siya po yung si Apollo, dun sa ano, yung messenger. So, message, messenger, at yan ang ano natin. So, hermeneutics, short definition. Just for starting ano natin, it is the science, meaning, pag sinabi pong science, it is a principle or a process. Prinsipyo o pamamaraan, at it is an art, it is a task, it is a skill, meaning you can develop and learn so that you can be able to understand better, and therefore you will be able to interpret accordingly. So, it is the science and art by which the meaning of the biblical text is determined and interpreted. When we speak biblical text, pag po sinabi nating biblical text, hindi pala kaya sa screen to. Ngayon, pag sinabing biblical text, we are referring to the scripture, the word of God. At yan po ang malaking problema sa panahon natin na nagkakaroon ng iba't ibang pag-unawa, pag-interpret, pag-intindi, and therefore, kung mali ang pagkaunawa, mali ang pagkaintindi, mali ang interpretation, ano po mangyayari sa mga tagapakinig? They will be led astray. Yun po ang problema ng maraming Kristiyano sa ating kapanahunan. Pagkat wala pong tinatawag na dedicated study of the Word. Lagi itong ano bang masasabi? O gagamit tayo ng tinatawag na community reading. You know what community reading is? Anong sinasabi ng kongregasyon natin? Kung anong stand nila on certain doctrine or certain belief or activity, yun na din ang ating gagamitin. Pero ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Have you heard of the word context? Narinig niyo na ba? Di po ba usong-uso sa atin, we memorize verses? Tama po. Alam niyo, it's good to memorize verses. But I think it would be better if we can memorize also the context. Ito, sample. If there are 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Ano pong ibig sabihin? Dahil baka kaunti tayo, naroroon ng Panginoon, ginagamit ito madalas.
ng mga nagtuturo na prayer meeting. Kahit kakaunti tayo, we are strong. For God is among us or in the midst of us. My question would be here, ganito. Kung dalawa kayo o tatlo naroon sa kalagitnaan natin ng Panginoon, paano kung nag-iisa ka? Nandun ba ang Panginoon? Sige ate, naroon ba ang Panginoon? The interpretation of kung may dalawa o tatlo, naroroon siya. At ngayon, kung nag-iisa ka, there's something wrong with the interpretation. Diba? Kung solo ka, naroroon ng Panginoon. Ngayon, sinabi kung dalawa o tatlo, naroroon ng Panginoon. Ano ba talaga, ate, kuya? So, ang ano po doon, ang tamang interpretation po doon ng Mateo is about church discipline. But I would not dwell on that right now because we would be discovering how the interpretation came to that conclusion. Ito yung gagamitin uli, ha? Kung may dalawa, tatlo, naroroon. Paano pag isa ka? Wala. Hindi, naroroon pa rin. So, it is a matter of having the right interpretation. Sabihin nyo, nakachamba si pastor. Sige, dagdagan pa natin ng isang halimbawa. Revelation 3:20. Kumakatok ako sa inyong mga puso. At kung pagbubuksan natin ang ating Panginoon, siya'y papasok at kakain kasama natin. Saan ginagamit? Sa evangelism. Di ba? Buksan mo ang pintuan ng iyong puso. At ang sabi, ang pintuan ng iyong puso, walang bisagra sa labas. Walang doorknob. At ang doorknob ng ating mga puso ay nandun sa loob. Tayo ang makapagbubukas upang makapasok ang Panginoon. At pag tinanggap mo siya, siya ay makakasama at magkasama kayong hahapag, mauupo sa hapag. At ginagamit natin for evangelism. Eh what if sabihin ko sa inyo, mali ang konteksto? Hindi po yun ang ibig sabihin nun. It is concerning the Church of Laodicea na kung saan wala na ang Panginoon sa kanila. They are just going through the motion na akala nila mga Kristiyano sila na naroroon ng Panginoon. Kaya ang sabi, kumakatok kasi nasa labas na ang Panginoon. Wala na siya doon. So napaka-importante po na ating pag-aaralan ano ang konteksto. Na sinasabi mo na ikay mayaman, ang katotohanan, ikaw ay mahirap, hubad, bulag, at kaawa-awa. Why? Because ang Church of Laodicea, akala nila sila ay napakayaman. Kasi noong panahon po nila, merong sakit na umiiral. Noong panahon po nila, yung nagkakaroon ng eye infection dahil sa isang langaw. Uri ng langaw na nung panahon nila, pag nadapuan ka at naiganon mo, naipunas mo, magkakaroon ka ng infection sa mata. And ang Laodicea is the one supplying yung tinatawag na salve ointment para sa kanilang mata. Kaya ang sabi ng Panginoon, gamitin mo ang ointment na yan sa sarili mo upang ikay makakita at makita mo, hubad ka, mahirap at kaawa-awa. So ang gusto pong ipahabtid ng Panginoon doon, na pagbuksan ng pinto pagkat siya ay nasa labas na. Wala na siya sa kanilang kalagitnaan. So it's not about evangelism. Nasasabihin, pag binuksan mo ang iyong pintuan ng iyong puso, papasok ang Panginoon at siya ay mananahan sa iyo. Maling konteksto. So yan po ang mga nagiging problema if we do not exercise what we call the art and science of interpreting the Bible, having the right way to measure and principle of understanding the Scripture. So, klaro po tayo doon. So, hindi po ako magtuturo ng mga bagong katuruan, kundi ipaliliwanag natin how to go through that. But before everything else, teka, kung ituturo ko kagad sa inyo, papunta tayo doon, anong basis? Bakit ba kailangan nating matuto? Bakit kailangan natin ng panukat? Bakit kailangan natin ng mga proseso na ating malaman? Because we are handling the Word of God. So if we interpret it wrongly, then application would also be wrong. Di po ba? And we would be misleading people. Maiiligaw natin sila. So moving on, kailangan malaman muna natin. Ano bang sinasabi ng Word of God?
what is the Word of God or what does the Word of God stands for? So sabing ganon, it is the power of God's Word. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Sabi natin kanina, sa ating salmong binasa, God spoken creation into existence. Ang kanyang salita ang lumikha. Nang sinabi niya, let there be light, and there was light. Pinaghiwalay niya ang araw, ang liwanag at ang dilim, at tinawag niyang araw, umaga ang liwanag, at tinawag niyang gabi ang kadiliman, at yun ang unang araw. Di po ba? At the rest ay ginawa niya sa 6 na araw. So, the power of God's Word, may kapangyarihan ang salita ng Diyos. The words of the Bible have life-changing power. Saan ko ba nabasa? Somewhere. Ayun, doon sa ano natin, ang sabi na may life-changing power daw yun eh. Di ba? May life-changing power. So, Isaiah 55:10-11. So, kung gusto nyo po, pwede nyo picturean. But at the end ng ating session or ng ating klase na ito, which is, today is the initial class natin, we would be having other classes as well, August and September. But, ano ko na rin to, maging ano natin, kung tuwing isang buwan lang tayo magkikita, pagkikita natin next month, August, maaaring nalimutan nyo na lahat ito. Yung mga pinag-aralan natin dahil sa haba ng paktang. So, ang gagawin po natin, magkikreate tayo ng chat group natin na kung saan pwede kayong magtanong doon. At yung mga assignments ninyo, kayo mag-alala, hindi magiging mahirap yon. Para lang tayong nagbabasa ng ating Bible. So, doon natin di-discuss. So, ito po, going back sa ating lesson, Isaiah 55:10-11, it will not return to me empty. Hindi daw po babalik sa Diyos ang kanyang salita without accomplishing its purpose. Second, ang sabing ganon, 1 Thessalonians 2:13, which is also is at work in you who believe. Ang salita ng Diyos ay kumikilos sa bawat nananampalataya. At ang sabi, God's word has the inherent power to accomplish the purpose God's desire. Ayon sa kalooban ng Diyos, ay maa-accomplish nito. Ipopost ko din po ating para hindi kayo but I would like you to write kung anong mga question. Para later on sa ating question and answer, meron tayong pag-uusapan. But nevertheless, mapupunta po sa inyo ito. Kaya kung interesado lang kayo, in-note nyo lang, so pwede po. But you have the full copy. So sabing gano'n, power of God's word, it converts the unbeliever. Ano po ang ginagamit natin para magkaroon ng pagbabagong isip, bagong puso? At tuloy na, maligtas sila ang salita ng Diyos. Wala naman tayong ipinangangaral maliban dito. So God's word is the seed which produces new life. According to 2 Timothy 3:15. Ito daw po ang binhi na nag-produce o nagbubunga ng bagong buhay sa bawat isa. Hindi nga po ba't ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin ang naging nagsilbing effectual calling natin nang tayo marinig natin ang salita? Na sino mang, o sinabing sino mang sumampalataya sa Kanya, di ba? Magkakaroon, ay hindi makakahanap, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun ang gumising sa inyong mga isipan. So, the Holy Scripture is able to show a person how to be saved. Romans 1:16. Ano ba ang sabi ng Romans 1:16? For it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and then to the Gentile. For in it is the power, is the righteousness of God revealed in righteousness from faith to faith. Ang bihira. Ito daw ang kapangyarihan ng Diyos. Nakapaloob dito ang kanyang katuwiran. Ang salita ng Diyos. The gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Naniniwala po ba kayo doon? Pero whether maniwala kayo o hindi, yan ang katotohanan. It will stand. Hindi po mahalaga kung anong tingin natin, kundi ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay panlaban sa kasalanan o kaaway o contradictory to sin.
Ano ba ito? Psalm 119. When we know and obey God's word, kapag alam natin ang salita ng Diyos at ating sinusunod ito, we will be able to see sin in the light of truth and be warned about the consequences of sinning. So maliban na ang salita ng Diyos, ang siyang magiging the meditation of our mind and of our heart, then we cannot combat sin. Hindi natin kayang talungin o labanan ang kasalanan. So sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, doon natin magkakaroon tayo ngayon. Anong sabi ng Hebreo? For the word of God is like a double-edged sword. Yun. Causes spiritual growth. Hindi po dahil sa ating mga pagpapagal, kaya tayo lumalago sa pananampalataya. Ang katotohanan, saan nanggagaling ang pananampalataya? It is through hearing and hearing the word of God, or sa ibang translation, the word of Christ. We develop faith. So kaya napaka-importante po ng salita ng Diyos. Hindi natin ito pwedeng, this is indispensable. Hindi natin pwedeng mawala sa ating kalagitnaan. Kaya napaka-importante malaman natin siya sa kanyang kabuuan at sa kanyang katotohanan. Hindi po dahil sinabi ng kung sino sa atin, but sabi nga po, the Bereans were considered more noble against the Thessalonians, for they check the scripture whether what the Apostle Paul is saying is true and correct. Binabalikan nila ang salita ng Diyos. Ganun din po sa atin. Huwag tayong maniniwala sa mga pastor na tumatayo dito. Katulad po si Pastor Doy. Huwag kayong maniniwala dyan. Sabi niya, check the scripture. And sabing ganun, God's word is our spiritual food. Eat in and be nourished. Kaya sinasabi, ang pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. So, klaro, kaya dapat pag-aralan natin ito, alamin natin kung paano natin i-handle ang salita ng Diyos. Hindi para sa ibang pagbabasa at para ipaunawa sa atin, kundi ito is given to you, you are tasked to meditate on it day and night. Psalm 1. Diba? Moving on. It clearly reveals our true motives. Kaya sabi, daig pa niya ang magkabilay talim na sundak o espada o tabak. Hindi natin maitatago ang nilalaman ng ating mga puso at isipan. Tama po ba? Maaari nating paglakuan o mabola ng ating mga asawa at gagamitin lang natin. Tulad ni Nathan, face value lang yan, Nathan. Seryoso kayong masyado. Well, I would like to remind everybody, kung may question kayo, you can raise your hand o pwede kayong tumayo. Pastor Doy, teka, hindi ako sang-ayon sa sinabi nyo. I totally welcome that. So, able to judge the thoughts and intentions of our hearts. Inilalabas ng salita ng Diyos ang tunay na laman ng ating mga puso. At ang sabi, God's Word has the ability to reveal to us our inner true motives which we sometimes don't realize. Hindi pa pwede yung puso lang yan. Hindi nyo ba alam? Anong sabi ni Jeremiah? Above all, the heart is the most deceitful. Who may know it? Higit sa lahat ng bagay, ang puso pinakamasaya sa lahat. Sinong makaalam? Aba, ang tanong ni Jeremiah, sinong makaalam? Ikaw, alam mo ba anak, ang iyong sariling puso? Alam niyo po ba ang sarili nating puso? Hindi. Kaya sabi, sino nakakaalam? Ang tanging ng Diyos. Nakakaalam ng puso ng bawat isa. Kaya mga anak, huwag niyong gagamiting dahilan, ha? Puso. Hindi totoo yan. Dinadaya kayo niyan. Mandaraya yan sa lahat ng bagay. Sa sinasabihan kayo ng inyong mga magulang, anak, lumayo ka sa lalaking yan. Tingnan mo, itsura pa lang. Puso. Hindi totoo yun mga anak. Gamitin nyo isip nyo. Segue lang yun. Kasi nakikita ko yung mga kababaihan doon. Ganon sila eh. So anong sabi? Ang puso ng tao is above all is deceitful.
Kahit ang sarili natin, nadadaya natin. Kasi yung gusto mong paniwalaan, yung gusto mong makuha, yun na nagiging laman ng iyong puso. Tama? Napapatango sila, tama. Hindi dahil pogi, no, Nathan? O hindi dahil maganda, o pag minsan, mayaman po. Mga consideration, but we are to go to the Word of God which reveals our heart, the innermost thoughts of our heart. Moving on, it conforms us to Christ's image. Alam niyo po, gusto niyo na ma-conform or ma-sanctify kayo in accordance with God's image or God's Son's image, ang salita ng Diyos. Kasi doon natin makikita ang mga katotohanan. Hindi tayo gagaya sa ibang tao, gagayahin natin mga panglabas. Kundi ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And the Word of God cannot be divorced or departed from the Holy Spirit. Pagkat ang kanyang salita, ito ay Espiritu. Ito ay katotohanan. Ito ang nagkukos ng pagbabago as being conformed to the image of God or image of His Son, Jesus Christ. Anong sabi? Anong halimbawa natin dito? Pag paumanhin nyo, medyo mabilis ako magsalita. Ha? Kaya pagka mabilis, gano'n kayo. Sandali po, paliwanag nyo. Ayan. So, anong sabi ng pangalawang Pilipos? Ang sabi po sa second chapter, huwag lamang sarili ninyong interest ang inyong titingnan. Anong sabi? Look out for the interest of others. Diba? And have this mind among you. The mind of Christ is in you. Kung paano, second chapter of Philippians, pinakita na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inangkin ang pagiging Diyos. At siya'y nagpakababa. At natagpuan bilang isang alipin, hanggang kamatayan sa krus. So makikita natin, ito palang dapat na maging pag-iisip ng bawat isa. Not looking only for our own self-interest, but also the interest of others. So lagi tayong concern. So yun ay tinuturo. So how can we know that if we are not even reading our Bibles right? Mali ang pagbasa. So sabing ganun, in James 1:22-25, as we look into the Word of God, it is like a mirror, para daw po siyang salamin, which shows us what we are really like and what will change when we obey the Bible. So sabi ni James, do not only be hearers, but also be doers. Magi kayong tagaganap o tagasunod, hindi lamang tagapakinig. At sabi niya, ang salita ng Diyos ay parang salamin na kung saan, pag umarap tayo, nakikita natin ang ating larawan. Nahahayag ang mga dungis natin. At hindi natin gagayahin yung katulad ng sinasabi sa Mateo, yung hypocritical judgment, that mayroon tayong troso sa gitna ng ating mga mata, and yet we look at the specks of our brother. Tinitingnan natin ang mga puwing sa kanilang mga mata. You know what? Anong sabi ng salita? Panggalin mo muna ang troso sa iyong harapan upang makita mo ng maayos ang puwing sa iyong kapatid. Maturuan mo siya kung paano ito tatanggalin. But nevertheless, it asks you first to remove what is blocking your sight. And we can only know if we look at the Word of God. For it serves like a mirror. Parang salamin. So talagang napaka-importante po. 2 Corinthians 3:18, as we obey the Word of God consistently, we will become more Christ-like. So consistent. Pag po sinabing consistent, ano ibig sabihin ng consistent? Tuwing linggo lang ninyo binabasa ang mga Bible nyo? Pagka sinabi ni Pastor, buksan natin sa 2 Korinto 3:18, basahin natin. Doon lang ba ninyo binabasa? But be honest. Di po ba? The last thing that we would get is the Word of God. Kailan nyo kinukuha ang salita ng Diyos? Pag may problema, pag may pinagdaraanan. Pero pag masaya ang ating sa buhay, naaalala nyo ba ang Panginoon? Hindi. Kaya alam nyo, ginagamit ng Panginoon ang mga sitwasyon so that we would come to Him, to His Word.
Di ba? And moving on, the Bible is like no other book you will ever read. It is the only book with the real power to eternally change your life. Yan lamang aklat na yan ang pwedeng magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. O magpaalam sa atin how we can have eternal life and change us from the inside out. Hindi po panglabas. It has to be from the inside out. Nagsisimula sa ating loob, papalabas upang makita, maging hayag. Hindi po ito katulad ng panglabas na anyo. Alam niyo po ba, even our baptism, alam niyo kung anong ibig sabihin ng baptism? Di ba? It is our identification with Christ's death and resurrection. Di po ba? Ito yung ating pakikibahagi sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. But nevertheless, it is what we call an outward expression of an inward experience. Kaya wala pong binabaptize na hindi mananampalataya. Ang binabaptize lang po ang mga mananampalataya. At hindi yun ang nagliligtas sa iyo. Ikaw ay naligtas na bago ka binautismuhan. So same thing, yun ang ginagawa ng ina-address ng salita ng Diyos. The inside. The inner man, so that the outer man may express and manifest the saving work of Christ sa ating mga buhay. So, alam niyo na ang mga bagay na ito, ngunit nais ko pong ipukpok sa ating mga isipan upang makita natin ang urgency kung bakit dapat nating pag-aralan. At tayo naman pong mga pastor na nagtuturo, bakit kailangang matuto tayo to properly handle the Word of God? Season. Hindi pagkakursunada lang natin. Hindi pagka masaya ka lang o pag malungkot ka, o yan. O pag wala kang pera. Low moral ka pag wala kang pera. Hindi mo na ako mag-aaral ng salita. At the same time, tayong mga leader needs to be dividing the word of truth properly, accordingly, kasi maraming umaasa sa atin o nakikinig sa atin that we might lead or might lead to stray. Pwede natin silang mailigaw. The Bible is no like other book you will ever read. For the eternal, it can eternally change your life. So, purpose of God's Word. Tandaan nyo ha, mamaya may exercise tayo. Yung inyong mga pinapakinggan na yon. So sabi ko na nga ba, dapat nagsulat ako. So God's Word, ano ang laman ng salita ng Diyos? God's Word contains God's impartial, eternal standard of truth. Impartial, eternal standard of truth. And you can find that in Psalm 119, 9-91 and verses 160. The Bible is objective truth by which everything else must be measured. It reveals what is right and what is wrong. Ipinaalam nito, ipinakikita nito kung ano ang tama, ano ang mali. So, really, napakahalaga. So, sabing ganun, the Bible is our resource book for life. Sino na sa inyo ang bumili ng mga appliances? Or mga cellphone na bago? I'm sure, yung mga kabataan may bagong cellphone. Binasa nyo ba yung mga manual? Opo. Okay po. Ayan. Impartial po, ibig sabihin, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Parang GMA lang. So, wala siyang taong pinoprotektahan. Tamaan na kung sino ang tatamaan ng katotohanan na iyon. Bato-bato sa langit, pag tinamaan ka, bukol. Ayan. Ayan po. Praise the Lord. Pwede po yun, ha? So, yung ginawa ni Pastor is most welcome. Ayokong umabante tayo na hindi natin natatalakay ang mga bagay. So, impartial. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Ako, mamasingil tayo ng GMA dito. Ayan. So, constitute a guide for our lives.
So sabi ko nga, binasa niyo ba yung mga manuals ninyo? Ng cellphone ninyo? Yung mga specification ninyo? Alam niyo, yung problema minsan di natin binabasa yung mga specification. We are underusing yung mga devices natin. Tapos biglang may magsasabi sa'yo, alam mo yung cellphone mo, pwede yung ganito. Talaga? Di ko alam. Ba't di mo alam? Kasi di mo binasa. Alam nyo ba ang mga pribilehiyo pinagkaloob ng Panginoon natin? Yung iba. Ba't yung iba hindi mo alam? Hindi mo kasi binasa. Yun ang sinasabi ko. Alam nyo ba na from darkness we were brought to light? From being outcast we were adopted? From being sinners we were forgiven? Dapat alam natin yun. So that we would live out the blessing of the Lord. Pero marami po, hindi nila na-enjoy or yung benefit of the blessing because you don't read the Word of God. Na meron pala tayong gabay na ganun. Na kung ikay natatakot, hindi kang lumapit sa Panginoon, sasabihin mo, natatakot po ako. Bigyan niyo po ako ng kalakasan. Magiging na lang ba tayong cowering in fear? Baka dumating yung mga nanguhuli. Bakit ka ba natatakot? Because we are uninformed. Hindi natin alam. So the Bible provides both general direction for our lives and specific guidance as we read one at a time. So yung mga general and specific naroroon, nakasulat, natin lang, dapat nating alamin. So the Bible, again, is a resource book for life. Ano daw po ang ginagawa nito? Comforts, teaches, and encourages us. Kanino pong papel yan? Kaninong papel yan? Sino ang gumagawa niyan? Who gives you encouragement? Who teaches you all things? Holy Spirit! So that's why I told you earlier that the Word of God cannot be divorced from the Holy Spirit. Because they serve the same purpose. To teach, to comfort, and to encourage us. Kaya sabi, parakletos, paraclete, someone who is alongside, encouraging us. At ang banal na spirito, anong sabi? In us, with us, upon us. Simple na ginagawa ng salita ng Diyos. Alam mo, iiwanan natin ng lahat. Dapat ang salita ng Diyos, di natin iiwanan. Yan ang dapat lagi nating hawak. At ang sabi Romans 15:4, so that through the perseverance and the encouragement of the Scripture, we might have hope. So saan daw po tayo makakakuha ng ating pag-asa? From what? From the? Sige, laksan mo anak. From the? Scripture. Doon tayo makakakuha ng ating pag-asa. Hindi kung kanino man. Huwag niyong titingnan na pag nakatapos kayong mag-aral, may pag-asa na ako. Pagka marami na kaming pera sa bangko, may pag-asa na ako. Ano pang ibang mga pag-asa? Pag ako'y naging sikat, may pag-asa na ako. Mali. Kasi ang mga bagay na yan, sa isang iglap, pwede maglaho. So ito po ang ginagawa ng salita ng Diyos. What we learn from God's Word enables us to endure life's difficulties and not lose hope. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Alam niyo po ba yung tinatawag na rule of 3? In 3 minutes, kapag wala kang hangin, patay ka. In 3 weeks, pag di ka kumain, patay ka. Di ba? Alam niyo po ba na even a single second, kung wala kang pag-asa, wala kang pag-asa. Patay ka. Alam niyo bakit ang mga tao sa labas na naging mga taong grasa? Ba't sila naging ganun? Nawala na po sila ng pag-asa. At sa inyong pangangaral ng salita, itong ibinibigay natin. Pag-asa to the downtrodden, to the outcast, to the weak, so that they may have hope in Christ through His Word by the power of the Holy Spirit. So, doon po natin titingnan. Okay, mag-alala, malapit na tayo magkape. Ready po ba kayo sa pagkakape? Ayan. So, ano pa? Questions asked about mistakes of others. Bakit isinulat doon? When the time for the kings have to go to war, David stayed at his palace.
At ano nangyari kay David? Nung nanatili siya doon sa kanyang palasyo that kings are supposed to go out to wars. Namamasyal siya doon sa balkonahe niya isang hapon. Napatingin siya. May babaeng naliligo. Uy! Hindi lang isang tingin. Hindi na niya inalis ang kanyang tingin. Tinignan niya yung naliligong babae. Tapos sabi niya, "Liga, sino yon? Ipatawag mo." So see, yan po ang ano natin yan. Ipinakita yun doon upang maging babala para sa atin. Di po ba? At ano nangyari kay David? Yung kanyang ano niya kay Bathsheba, ano ang isinunod niya? Pinatay niya yung asawa. So hindi po ba napakabigat na tayo ito? Aba, mabigat po yun. Kaya, kailangan alamin natin ang laman ng ating Biblia. Example from scriptures warns us of the consequences of sin and show us what to avoid. Doon sa ano na yun, sa senaryo na yun, anong dapat nating i-avoid? Yung si David, ano? Temptation? Yes. Hindi sabi temptation. Flee from temptation. Tumakbo ka. Huwag mong i-expose ang sarili mo sa temptasyon. Pero ano ang sinasabi doon? Be occupied with the things of God. Kasi an idle mind is the devil's workshop. So, ilagay natin ang ating sarili sa mga gawain ng Diyos. Doon natin ilalagay, mga kabataan, sinasabi ko ito sa inyo. Kasi kapag ka nawala ang focus natin at nag-focus tayo sa ating sarili, gusto ko ng pahinga. Pahinga. Baka mapasilip ka din, uy, ano yun? Di ba? So, busy ourselves with the things, with the business of our Father. Yun ang ano natin. God's Word comprises a tool against temptation. So see, ang salita ng Diyos ang ating gagamitin upang maiwasan o matakbuhan natin ang mga tukso. Jesus used the truth of the Bible to oppose and resist Satan's temptation, and so should we. Nung sinabi ni Satanas sa ating Panginoon, right after he was baptized, he was taken to the wilderness to be tempted, di ba? If you are the Son of God, if you be the Son of God, di ba? Kasi gutom na siya, 40 days na siyang nagpa-fasting, di ba? If you be the Son of God, turn these hollow blocks into Goldilocks. Oh. Di ba? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. So sabi niya, nag-quote din siya, Word of God. Man is not by bread, but by the every word that proceeds from the mouth of God. So yun po ang ating gagamitin. Kapag you are tempted, at sasabihin natin, gusto ko nito. What does it profit a man even if he gains the whole world, yet loses his soul? Ayoko na yan. Huwag na yan. Di ba? Inyo na yan kung gusto nyo. So see, yun ang ginamit. Ginamit ng Panginoon ang salita ng Diyos. At marami pa yon. Titingnan ninyo yung chapter 4, verse 4 and 7. Makikita nyo kung luluhod ka at sasambahin ko, ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng kaharian sa mundo. Di ba? You should only worship your God alone. So, anong ibig sabihin? Hindi ang magiging sasambahin natin ay mga bagay na pwede nating ma-acquire. Pagkat yun is the temptation or the trap of the devil. So use God's Word to avoid temptation or to flee from temptation. Parang ganito po yan. Alam mo na, mahilig ka sa inom. Sino po ba dito ang mga dating manginginom? Ako po, meron din akong propensity ng araw na ganyan. Huwag mong sabihin araw-araw, dumadaan ako, may beer house dun sa dinadaanan ko. Tapos mapapatingin ako. Mahilig akong ganun. Baka pumasok ako. Hindi ba pwede iwasan mo, ibahin mo ang daan mo? Kung dito ka dumadaan, teka, iikot na lang ako kahit malayo. So it has to be a resolute decision on your end
that you do not want to be tempted by sin. Tama? Alam mong nandun ang mga kumare mo at mga marites itong mga ito. Huwag ka nang dadaan dun. At makikisali ka pa, Mare, what's the latest? O mga marisol, mga maring sulsul. O yan. Ihahanap ka lang ng kaaway. O, di ba? Ayun po. Ayan. Communicates knowledge of God. Ito ang nagko-communicate o nagpapaalam sa atin ng pagkaalam o the knowledge of God. So, saan kayo hanap ng knowledge of God? Hindi po automatic yun. You need to dig deeper in the scripture. Hindi pa pwedeng, casual but doon po tayo naghahanap ng mga perlas ng salita ng Diyos. What we really know about God, we learn from Scripture. Without it, our understanding of God is inadequate and incomplete. Again, ibabalik ko. Gaano kadalas ninyong hawak ang inyong mga Biblia? Lagi ko pong hawak. Hindi mo naman binabasa. Lagi ko namang hawak. Alam niyo, may tendency minsan sa bahay ng mga ibang mga Kristiyano, nakita niyo po ba yung kanilang mga Biblia nandun sa altar? Nakaganon? Doon sa mga altar. Pero pag tinignan mo, puro alikabok. Tama si Kuya. Tama po kayo, Kuya. Puro alikabok. Meaning, hindi ginagamit. Alam nyo, ang tunay na batayan para malaman kung gamit ang mga Bibles. Minsan buksan nyo. Buksan yung Bible ng mga ganunin nyo. Maraming notes. Pero pagka parang bago, hindi ginagamit. Dapat ang mga Biblia nyo, gato-gato. Alam nyo ba yung gato-gato? Yung halos kumapal na yung mga pahina dahil pabalik-balik mong binubuksan. So, never be impressed with a clean Bible as if it is brand new. Hindi ganun. Alam nyo, ang mga taong madungis ang kanilang Biblia, sila ang may malinis na pamumuhay. At ang mga taong madumi ang mga pamumuhay, ang linis ng Biblia nila. It's the other way around. So, huwag kayo ma-impress na, ang galing naman, parang bago. Ano, anak? OC yung may-ari. Naku, ako OC. Kaya, ang sulat ko, dahan-dahan. Dapat malinis. Moving on. So, tandaan niyo yun, ha? May Bible na parang napakarungis, ang daming sulat, sila ang may malinis na pamumuhay compared to others. Bakit? Because they go through and dig to the Word of God. Dig into the Word of God. So, God's Word causes us to be equipped as God's servant. Marami ang nagsabi kanina that they are volunteers sa church. Ang tanong ko, gaano karaming biblical knowledge ang baon mo? Or biblical truths for that matter? Gaano karami? Teka, baka pag tinanong ka, ano ang tungkol sa what is the doctrine of justification all about? Tanong ko po kay Pastor. Kaya nyo ba reiterate the doctrine of justification? Honest. Kaya ba natin i-reiterate from scratch? Then we are missing a lot. Dapat kaya natin itong ipaliwanag. Paano kung may siya ka? Kapatid, paano po ba maligtas? Anong sasabihin? Sasabihin mo, kailangan magsisi ka at manampalataya ka. So, ibig mo sabihin, pag nagsisi ako at manampalataya ako, maliligtas ako? We're missing out something here. Anong problema? Because we are not digging deeper dun sa Word ni God. Alam nyo ba that we are able to repent and put our trust in Christ in faith because we are indwelt by the Spirit. It's not the other way around. Na kapag tayo nag-repent at nanampalataya, saka papasok ang banal na Espiritu. No, hindi po.
It is the Holy Spirit that allows us to repent and even put our faith in Christ. Kasi, ang katotohanan po, minsan may mga mali po tayong mga caricature drawing showing ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Tapos, nakita niyo na ba yung illustration, yung gap na tumatalon yung tao? Bitin, hindi siya makaabot. So, nandito siya, yung tinatawag na bangin ng kasalanan, hindi niya kayang i-traverse. Di ba? Talo siya, parang, yung Mission Impossible. Hindi makaabot si Tom Cruise dun sa kabila. Alam niyo ang katotohanan, mali po yun. Hindi yun ang tamang representasyon. Anong sabi ng Biblia? None seek after God. Walang hinahanap sa Diyos. Ang lahat ng nangaligaw. Ganito ang itsura kung papunta sila sa Diyos, hindi sila papunta sa Diyos. Lumalayo sila. Kaya kailangan ng Diyos to draw them to His Son. Upang tayo, hindi tayo lalapit sa Diyos maliban that the Father draws us to Him. So, paano natin malalaman yan? Paano tayo may equip? If we do not study our Bible. Yun ang malaking problema doon. Huwag mong sabihin, sabing gano'n, without the Spirit, we cannot even call Jesus our Lord. Hindi natin sasabihin yun. For it is spiritually discerned. So, bakit ikaw nakatawag? Because the Holy Spirit was given or indwelling you. Hindi ka naligtas dahil sa iyong sariling kakayanan. Hinanap mo Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. Lahat ay nagsitalikod. Nagpunta sa kanilang sariling landas. Di ba? Yun ang larawan natin. Kaya kinakailangan nga. Alam niyo ito ha? Segway. Yung shepherd's crook. Alam nyo gamit nyo? Pag may mga tupa na nagliligaw lagi sa kanilang sarili, nakakalawin. Ano dito? Yan. Ganun ang larawan natin. Ito, nakita niyo yung ng picture ng Good Shepherd. Bakit bit-bit yung Ha? Bakit bit-bit yung tupa, Pastor? No. Nung Good Shepherd. Para madala. Tama. Lagi itong nagliligaw kung saan-saan pumupunta. Anong sabi dun sa iiwanan niya yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. Sa sobrang tigas ng nawawala, binabalian na niya. Liga, dito ka. Yun ang larawan nun. Kaya bit-bit na siya, binalian na siya ng Panginoon. Gusto niyo bang balian kayo ng Panginoon? Ayaw. Ayan. Ayaw. So sabing ganoon, causes us to be equipped as God's servant. The Bible is our basic equipment and training tool. Yun ang ating yun ang ating, kaya nga sabi, di ba, ito ang ating espada. The sword of the word. Di ba? Yan ang gagamitin natin. Ang pang-atake natin, hindi kundi salita ng Diyos. Yan ang ating pang-offensive natin. Offensive. Nagagamitin natin. Sabing ganon, 2 Timothy 3:16 to 17. All scripture is God-breathed. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng God-breathed? Sa ibang translation, ang sabi, inspired. Inspired. Pero alam niyo po, bigay ko sa inyo mas magandang meaning ng God-breathed. God, theos, and breathe, pneuma, Theonustos. It is the very breath of God, ang kanyang salita. Hininga ng Diyos ang kanyang salita. The all scripture is God-breathed and profitable for teaching. Saan daw profitable? For what? Teaching. Anong teaching? Pagtuturo. For reproof. Ano naman ang reproof? Correction. Reproof? Rebuke, pagsaway, and then correction. Training in righteousness. Kaya po ako, ang gamit ko dyan, may iba akong ginagamit dyan. So that the man of God may be equipped upang ang lalaki ng Diyos. Pag sinabi pong man of God, the word man can be both
man and woman. Pag sinabi nating of God, it is in the genitive at ang ano po niyan, ownership. Ownership. So that the man of God, upang ang nilalang o ang individual na pag-aari ng Diyos. Yun ang tamang translation doon. Upang ang individual na pag-aari ng Diyos may be equipped, ay mabigyan ng kakayanan, having been thoroughly equipped for every good work. Upang tayo ay makakilos para sa mga mabubuting gawa. Hindi para maligtas, ha? To be equipped so that we can be used. Be equipped for good work. And, sabi ko po dyan, apat na C. So, yung profitable for teaching, C, convey. To convey God's message. Pag sinabi naman pong reproof, convict. To convict. Pag sinabi naman pong correction, hindi to correct. So, convey, convict, correct, and then training in righteousness. Ang training po ba isang araw? It may be a lifetime para sa atin. So, ang tawag doon, being chastised. Dinidisiplina para sa pagdisiplina. So, yung apat na yon. Convey, convict, correct, chastise. Ayan. Tinuro rin po sa akin yun ng aking pastor. Praise the Lord. Ayan. Para madali kong matandaan. Having been thoroughly equipped for every good work. Pero bago tayo pumunta dyan, mag-coffee break kayo. Ayan. Alam ko, hinihintay nyo na yung coffee break. At meron pak doon. Ayan. So, any question while we're doing yung ating po? Ayan po. So far, nakakasunod naman po tayo, ano? Nakikita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kasi pagka ito ang nalimutan natin, walang amount ng training sa pag-i-interpret o pag-aaral ng salita ng Diyos ang magiging importante sa atin. Kaya dapat maalam natin ang kahalagahan nito. So that we would treasure it, we would handle it correctly. So parang may mamahaling kang sapatos. Pagkahubad mo, pupunasan mo. Ibabalik mo sa kahon. Sige po, coffee break po tayo. Ayan.